Pinoy Love Story Series. Sige na, punta na tayo sa Blue Bar. Ngayon lang naman tayo pupunta ron. Malay mo, makakakita tayo ng 4 na M. Masiglang sabi ni Vina sa pinsan na si Jasmine. Inerapan siya nito. Ano bang pumasok dyan sa kokote mo at gusto mong pumunta doon? Tanong sa kanya ng pinsan. Ang totoong dahilan kaya niya balak pumunta doon ay naroon palagi ang ultimate crush niya na si Ryan Evangelista. Presidente ito ng kumpanya ng tito nito. Base sa magazine na nabasa niya, ito ang susunod na magiging CEO ng Evangelista Corporation. Hindi pa niya ito nakikita, kaya nagbabakasakali siya na matsyempuhan na nasa Blue Bar ito. Kahit makita man lang niya ito sa malayuan. Basta, sige na kasi. Ngayon lang naman kita, niyaya eh. Nagmamaktol niyang sabi. Bumuntong hininga si Jasmine. Paano kung malaman ni dad mo? Tiyak na magagalit yun. Pagpapaalala nito sa kanya. Mahigpit ang dad niya. Ayaw nito kung saan-saan siya nagpupunta. Hayaan mo sa dad, ako nang bahala. Pagwawalang bahala niya. Okay, magbibihis lang ako. Umuwi ka na rin para makapagbihis ka na. Pagpayag nito, agad niyang niyakap ang pinsan. Thank you, cuz. Natutuwa niyang sabi. Oo na. Pumunta ka na sa inyo para makapagbihis ka na. Baka, madatnan pa tayo ni na dad at pagalitan pa tayo. Sabi nito. Tumango-tango siya at nagmamadaling lumabas ng bahay ni na Jasmine. Magkapit bahay lamang sila. Magkapatid ang kanilang ama at parehong negosyante. Ngunit mas pinili nila ni Jasmine na magtayo ng butik. Magkasosyo sila. Dahil sa impluwensya ng kanilang magulang ay nakilala kaagad ang Jana Boutique. Mas matanda si Jasmine sa kanya ng 2 taon. Habang nagbibihis ay hindi niya maiwasang isipin sa Ryan Evangelista. Sisiguraduhin ko na mapapalapit ako sa iyo, Ryan Evangelista. Kumpiyansa niyang sabi sa sarili. Makalipas ang 3 araw, narito na naman si Ryan sa Blue Bar para uminom. Sa nakalipas na 3 araw ay kasama niya si Mateo, kaibigan niya. Kailangan siya nito dahil nasa hospital ang fiancé nito at hindi pa nagigising. Na-miss niya ito. Nakikipagkwentuhan lang naman siya sa kaibigang si Joseph na isang bartender habang umiinom ng alak. Pakiramdam niya kapag narito siya sa bar ay nawawala ang problema niya. Hey dude! Bati niya kay Joseph na makaupo siya sa stool ng bar counter nito. Lumingon sa kanya si Joseph mula sa ginagawang pagtingin ng mga wine sa cabinet. Oh, Ryan, ikaw pala yan. Bati nito sa kanya. Natawa siya. Namiss mo ko, no? Tanong niya na may ngisi sa mga labi. Humahalakhak ito. Hindi pare, hindi. Pagtanggi nito. Natawa ulit siya. Tequila nga, dude. Utos niya na kaagad naman niyang ginawa. Napatingin siya sa kanyang kaliwa nang may umupong babae roon. Tumingin rin ito sa kanya saka kumaway. Hello, sabi nito. Maganda ang babae pero na-turn off siya dahil ito pa ang unang pumansin sa kanya. Mga babae nga naman, gusto lang siguro nito na masolo siya o may mangyari sa kanila. Pagka-park ni Jasmine ng kotse nito sa parking area ng Blue Bar, agad siyang lumabas ng sasakyan. Mahirap na, baka hindi niya maabutan si Ryan. Nagmamadali yan? Tanong ni Jasmine nang makalabas na ito ng kotse. Agad siyang lumapit rito na hinila ang kamay nito. Tara na sa loob at baka hindi natin maabutan si Ryan. Nagmamadali niyang sabi. Bumuga ng marahas na hininga si Jasmine. Tinamaan ba naman ni Cupido? Pang-aasar ni Jasmine. Kinindatan niya ang kaibigan. Tama ka. Tinamaan ako ni Cupido at gusto ko tamaan din siya ni Cupido at magustuhan niya ako. Kumpiyansa niyang sabi at hinila niya patungo sa loob ng bar ang pinsan. Nang makapasok, nakakita agad siya ng bakanting mesa at pinaupo na muna roon si Jasmine. Diyan ka lang, hahanapin ko lang sa Ryan. Tinaasan siya nito ng kilay. So, iiwan mo ako rito? Pagsusungit nito, lumamlam ang mga mata niya. Kas, ngayon lang naman to. Babalikan naman kita eh, please. Pagmamakaawa niya rito, pinaikot nito ang mga mata. Okay,
Hihintayin kita rito, galingan mo. Sabi nito at kinindatan siya. Dahil sa tuwa ay niyakap niya ng mahigpit ang pinsan. Thank you talaga, pinsan. Aniya na may malapad na ngiti sa mga labi. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang papalapit na waiter. Waiter, paki-assess naman itong pinsan ko. Sigaw niya. Ang iba ay napapatingin sa kanya dahil sa lakas ng boses niya. Pero wala siyang pakialam. Lumapit naman ito at kinuha ang order ng kanyang pinsan. Kumaway na siya sa kanyang pinsan bilang tanda ng pamamaalam para hanapin si Ryan Evangelista. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang binata na nakaupo sa isang bar counter sa dulong bahagi ng bar. Side view pa lang ay alam niya nang si Ryan iyon. Nakita niya na ito ilang beses sa mga party na dinadaluhan niya kapag kasama niya ang kanyang ama. Minsan, ipinapakilala siya ng kanyang ama rito, pero mukhang wala naman itong pakialam sa kanya. Naglakad siya palapit rito at naupo sa tabi nitong stool. Bumilis ang tibok ng puso niya nang lumingon ito sa gawin niya. Hello? Bati niya rito. Nakatitig lamang ito sa kanya. Mapansin niya na bahagya itong napasimangot. Ibinalik nito ang tingin sa bartender. Hindi na niya sasayangin pa ang pagkakataon na ito. Inilahad niya ang kamay niya sa harapan nito. Vina Monterola pala. Pagpapakilala niya sa sarili, nilingon siya ulit nito at napunta ang paningin nito sa kanyang palad. Hindi ako interesadong makipagkilala sa mga babaeng desperada. Prangka nitong sabi. Naapakan ang ego niya ng mga sandaling iyon, pero hindi siya papayag na hindi maibangon ang sarili. Bakit? Masama bang ang babae ang unang makipagkilala sa lalaki? Nasa modern era na tayo. Uso na ngayon na ang babae ang unang nakikipagkilala sa lalaki. Wala ako nakikitang masama doon. Depensa niya sa sarili. Makalumang tao ba siya na nakikiayon pa sa kultura noong unang panahon? Hindi niya napigilang sabihin sa sarili. Kahit na nakaka-turn off ang babaeng ganoon. Sabi nito sa kaibinaba na ang wine glass sa counter. Mukhang sira na ang gabi ko, dude. Aalis na ako. Balik na lang ulit ako rito sa susunod. Paalam nito sa bartender. Nasaktan siya sa sinabi nito. Nasira ba ang gabi nito dahil sa kanya? Aba, malamang. Ano pa ba ang ibig nitong ipahiwatig sa sinabi nito? Malamang siya ang tinutukoy nito. Tumayo na ito at naglakad paalis ng bar. Ayaw niyang sundan ito at baka magalit ito. Pasensya ka na sa kaibigan ko. Galit iyan sa babae dahil niloko siya ng ex-girlfriend niya. Wika ng bartender. Napatingin siya rito. Ah, iyong modelo? Si Riza? Tanong niya. Hindi niya kasi matandaan ang apelyido ng babae dahil hindi naman siya interesado rito. Tumango ito. Type mo sa Ryan, no? Tanong nito bigla. Natawa siya. Ganun na ba talaga ka-obvious? Tanong niya habang natatawa pa rin. Natawa naman ito. Oo, halatang halata naman. Bakit hindi mo puntahan sa bahay nila? Total, malakas ang loob mo. Kung gusto mo siya, pwede mo siyang ipagluto roon. Walang katulong yon. Swestyon nito. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Pwede ang advice nito. Pwede nga yung swestyon mo. Sabi niya. Pinakatitigan siya nito. Parang pamilyar ang itsura mo. Natawa siya. Anak ako ni Romar Monterola at nagmamay-ari ng Jana Boutique. Actually, kasosyo ko ang pinsan ko na si Jasmine. Pagbibigay alam niya. Napatango-tango naman ito. May kinuha ito sa drawer, isang papel. May isinulat tsaka ibinigay iyon sa kanya na tinanggap naman niya. Tiningnan iyon ni Vina. Iyan ang address ni Ryan. Ngumiti siya ng matamis. Salamat. Masigla niyang sabi sa katumayo na. Pero bago siya umalis, may hinugot siya sa kanyang wallet na 2,000 at ibinigay iyon sa bartender. Tip mo, pang dating yun ng girlfriend mo. Bye. Aniya at umalis na sa bar counter at nagtungo sa kinaroroonan ng pinsan. Maagang nagising si Vina ng umagang iyon. 5:30 pa lang ay gising na siya. Bumangon na siya at nagtungo sa kusina para magluto ng almusal. Pumunta siya kagabi sa Blue Bar para tanungin si Joseph kung ano ang gusto nitong almusal. Imbutido, sunny side up at longganisa daw ang paborito. Kaya iyon ang lulutuin niya.
Binigay na lamang ni Joseph ang cellphone number nito para kung sakali may katanungan pa siya, ay kontakin na lamang niya ito. Ang aga natin ngayon na. Boses iyon ng kanyang ama. Lumingon siya rito. Nagluluto siya ngayon ng imbutido. Oo, Dad. Gusto kong pumasok ng maaga sa butik para makapagsimula ng maaga. Pagdadahilan niya. Tiyak na magagalit ito sa kanya. Sino ba naman kasing ama na gusto ang ginagawa niya? Pero desidido na siya. Anak, may ipapakilala ko sa iyo sa susunod na linggo. Anonsyo ng kanyang ama na ikinatigil niya. Pinatay niya ang stove at kinuha sa kawali ang imbutido. Sino, Dad? Tanong niya. Nagtungo siya sa mesa at inilapag doon ang mga nilutong agahan. Binuksanan niya ang Tupperware at inilagay roon. Anak ng kakilala ko. Mabait na bata yun at tiyak na magugustuhan mo siya. Sabi nito. Tumango na lamang siya. Alam naman niyang ipapakilala lamang siya nito rito. Kapag ayaw niya sa lalaki ay hindi naman iyon ipinipilit ng kanyang ama. Okay, Dad. Pagtatapos na sa usapan, isinara na niya ang Tupperware at inilagay sa paper bag iyon kasama ng Tupperware na naglalaman ng kanin. Dad, mauna na po ako. Nakapagluto naman ako ng almusal ninyo. Aniya at hinalikan sa pisngi ang ama. Mag-iingat ka. Bili nito na tinugon naman niya ng tango. Agad siyang nagtungo sa kanyang silid, bitbit ang paper bag saka pumasok na sa banyo para maligo. Excited na siya sa muli nilang pagkikita ni Ryan. Higit sa lahat, ang makasalo ito sa almusal. Sumakay lamang siya ng pampasaherong tricycle patungo sa address ng binata. Nang makarating iyon, bumaba siya. Pagkatapos magbayad sa tricycle driver ay nagtungo na siya sa gate at nag-doorbell ng ilang beses. Mukhang tulog pa yata siya. Hindi niya mapigilang ibulong sa sarili. Nakita niyang bumukas ang front door at lumabas roon sa Ryan. Napakagat-labi siya nang makitang wala itong suot na pang-itaas na damit at naka-shorts lamang ito. Naglakad na ito patungo sa gate. Bahagya itong natigilan nang makita siya kasabay ng pagkunot ng noo nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito nang makalapit ito sa gate. At paano mo nalaman na dito ako nakatira? Naguguluhan itong sabi. Papasukin mo muna ako, may mga dumadaan. Gusto mo bang makita nila na hindi mo ako pinatuloy? Tudyo niyang tanong, nagsalubong ang kilay nito. Binablackmail mo ba ako? Madilim ang mukha nitong sabi. Nagkibit balikat siya. Hindi Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Bumuga ito ng marahas na hininga sa kadahan-dahan na binuksan ng gate. Eto na, bubuksan ko na ang gate. Nakakahiya naman sa'yo. Nakasimangot itong sabi. Tagumpay ng ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Nang mabuksan nito ang gate, pumasok na siya sa loob. Napatingin ito sa dala niyang paper bag. Ano iyang dala mo? Tanong nito. Itinaas na iyon ng bahagya. Breakfast. Masigla niyang sabi. Hindi na ito umimik. Tumalikod na ito at nagtungo na sa loob. Sumunod na lang siya rito. Mapapalambot ko rin ang puso mo, Ryan Evangelista. Determinado niyang sabi sa sarili. Hindi maiwasang mapatitig ni Ryan sa dalaga habang inihahanda nito ang pagkain sa mesa. Biglang sumagi sa isip niya si Riza, ang kasintahan niya ng mahigit 3 taon. Pero niloko lamang siya. Hindi maiwasang mapapikit ni Ryan ng malanghap ang imbutido at longganisa na paborito niya. Mabango at masarap no? Sabi ng babae. Napadilat siya ng mga mata. Paborito ka ang mga niluto mo. Akalain mo nga naman. Sambit niya, natawa ito. Halika na, kain ka na. Anyaya nito. Biglang may tanong na sumagi sa kanyang isipan. Bakit mo nagagawa to? Hindi ka ba nahihiya na nagpunta ka rito sa bahay ko? You know, bilyonera ko. Hindi ba dapat mahiya ka? Tanong niya. Tiningnan siya nito at sumeryoso. Sandali. Parang pamilyar ang mukha nito. Parang nakita niya na ito somewhere. Bakit naman ako mahihiya? Parehas lang naman tayo na tao at humihinga, 'di ba? Ang ikinakahiya, yung may ginagawa kang masama. Depende na lang kung may gagawin kang masama sa akin. Anin nito na nakangisi. Hindi kita gagawa ng masama dahil hindi kita pagnanasaan. Sabi niya,
Sa totoo lang, maganda ang katawan nito. Alaga sa ehersesyo. Natawa ito. Okay, kain na lang tayo. Anyaya nito. Biglang tumunog ang tiyan niya. Tumawa ito ng malakas. Gutom ka na, tara. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod rito. Umupo siya sa upuan at nagsimulang kumain. Umupo na rin si Vina sa katapat niyang upuan. Na-miss niya ang ganitong pakiramdam. Ang ipinaghahanda siya ng pagkain. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti sa dalaga. Salamat sa pagkain. Bukal sa loob niyang sabi at muling hinarap ang pagkain. Hindi maiwasang mapangiti ni Vina dahil magana itong kumain. Hindi sayang ang pagpunta niya dahil na-appreciate nito ang niluto niya. Masaya siya doon. Bigla itong nag-angat ng tingin. Nagkatitigan sila. Salamat naman at nagustuhan mo ang luto ko. Sinsero niyang sabi, ngumiti ito. Masarap eh. Sabi nito, kain ka na at ihahatid na kita mamaya. Diba anak ka ni Romar Monterola? Tanong nito bigla, napaawang ang labi niya. Kilala mo ko? Gulat niyang sabi, natawa ito ng mahina. Oo, na-meet na kita sa special gatherings kasama mo ang iyong ama. Sabi nito, napabuga siya ng hininga. Akala ko hindi mo ako makikilala. Sabi niya at natawa ito. At least ngayon, kilala na kita. Anito at kumindat na sa kanya. Napakagatlabi siya sa ginawa nito. Ganito pala ang pakiramdam kapag napalapit ka sa crush mo. Thank you. Sinsero niyang sabi nang maihatid siya ni Ryan sa Jana Boutique. Ngumiti ito. Walang anuman, salamat ulit sa agahan. Ngumiti lamang siya. Pinasibad na ni Ryan ang sasakyan paalis. Nang wala na sa paningin niya ang sasakyan, pumihit na siya paharap kung saan nakita niya si Jasmine na may ngisi sa mga labi. Close na kayo? Tanong niya. Nagpaalam naman siya sa pinsan na malilate siya ng pasok at sinabi niya rin ang dahilan kung bakit. Ngumiti siya ng malapad. Parang ganun na nga. Nagustuhan niya ang niluto ko, Jasmine. Tili niya at tumatalon-talon pa. Baka naman pinapaasa ka lang niya. Nag-aalala nitong tanong. Ngumiti siya at nagkibit balikat. Hindi ko alam, pero kung hindi niya talaga ako magugustuhan, kailangan ko nang sumuko at least. Sinubukan kong mapalapit sa kanya at makuha ang loob niya. Pero kung hindi niya talaga ako magugustuhan, wala na akong magagawa. Determinado niyang sabi, that's my cousin, may paninindigan. Sabi nito na ikinatawa niya. Nagdesisyon na silang pumasok sa loob dahil madami daw silang gagawin. Napakunot naman ang noo ni Vina nang pagdating niya sa kanila ay may nakita siyang nakapark na sasakyan sa compound. Hinatid siya ni Jasmine. Napapitik siya nang maalala na ngayon pala ang usapan nila ng kanyang ama. Ipapakilala siya nito sa anak ng kaibigan at kakilala nito sa negosyo. Si Dad talaga kung kani-kanino na naman ako nirereto. Hindi niya napigilang sabihin sa sarili. Pinagbuksan siya ng guard ng gate. Matapos magpasalamat ay dumiretso na siya sa loob. Naabutan niya ang mga ito na nasa salas at nagkukwentuhan. Napatingin sa kanya ang kanyang ama. Ang kakilala nito na si Mr. Ramos at ang isang binata. Sinuyod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. May itsura ito pero hindi hamak na mas gwapo sa Ryan. Ngumiti siya rito. Good evening. Bati niya. Ngumiti rin ito pabalik. Good evening din. Ganting bati nito. Tiningnan niya si Mr. Ramos. Ngumiti siya rito. Good evening po. Bati niya. Good evening din, iha. Ganting bati nito. Lumapit siya sa kanyang ama sa kanagmano. Siya pala si Marlon Ramos, iha. Pagpapakilala ng kanyang ama sa binata. Ikinagagala kitang makilala. Masuyo nitong sabi. Ngumiti na lamang siya. Tiningnan niya ang kanyang ama. Dad, pwede na ba tayong kumain? Madami kasi kaming ginawa sa butik ni Jazz, kaya ginabi kami at hindi na naisipan na magmerienda. Paliwanag niya sa kanyang ama. Tumayo agad ang kanyang ama. Sure, iha. Nilingon nito ang dalawa. Tara sa kusina at nang makakain na. Tiyak na, gutom na kayo. Masiglang sabi ng kanyang ama. Tumawa naman si Mr. Ramos. Sure. Doon na rin natin pag-uusapan ng kasunduan. Ani ni Mr. Ramos. Hindi na lang iyon pinansin ni Vina dahil iniisip niya na baka patungkol iyon sa negosyo. Sabay-sabay na silang nagtungo sa kusina.
Magana silang kumakain ng hapunan nang magsalita ang ama ni Vina. Anak, total sa tamang edad ka naman na. Pwede ka naman na sigurong mag-asawa? Biglang tanong ng kanyang ama. Napatingin siya rito, kumunot ang noon niya. Po? Naguguluhan niyang tanong. Gusto ko na mag-asawa ka, anak. Hindi naman kasi habang panahon kasama mo ko. 29 ka na, kaya kailangan mo na ng makakasama sa buhay. Seryosong sabi ng kanyang ama. Alam ko naman yun, Dad. Wala pa akong kasintahan kaya maghintay lang kayo. Darating din tayo dyan. Nakangiti niyang sabi. Gusto kong si Marlon ang mapapangasawa mo, anak. Mabait siya at siguradong magiging mabuti siyang kasintahan at asawa sa'yo. Sambit ng kanyang ama. Tinitigan niya ito. Seryoso ba ang kanyang ama o nagbibiro lang? Ngunit hindi niya makita sa mukha nito na nagbibiro ito. Natawa siya at napatingin sa dalawa. Wala siyang pakialam kung nagiging bastos na siya ng mga sandaling iyon. Kinabukasan niya ang nakasalalay. Hindi niya maiwasang magtampo sa kanyang ama dahil ipinagkakasundo siya sa lalaki. Dad, ang sabi mo ipapakilala mo ko sa kanya at hindi para ipagkasundo, di ba? May hinanakit niyang sabi. Ito ang makakabuti sa iyo, anak. Naputol na ang iba pang sasabihin ni Mr. Monterola nang tumayo siya. Nagdulot ng ingay ang Silya. Ayoko, Dad. Hindi ako papayag na ipagkasundo ninyo ako sa lalaking hindi ko gusto. Sigaw niya sa kalumabas ng dining room. Vina! Narinig pa niya ang sigaw ng kanyang ama. Hindi niya iyon pinansin. Lumabas siya ng bahay at sumakay sa kanyang mamahaling sports car at pinasibad iyon patungo sa Blue Bar. Nang makarating, agad siyang nagpunta sa bar counter ni Joseph. Vina, ikaw pala yan. Bate nito sa kanya. One mojito please. Sabi niya na hindi pinansin ang lalaki. Wala siya sa mood. Agad namang sumunod ang lalaki. Nang mailapag nito ang mojito sa kanyang harapan, agad niyang ininom iyon. Saka muling humingi ng another mojito. Vina, may problema ba? Nag-aalalang tanong nito. Ininom niya ulit ang mojito at humingi pa ng isa. Natawa siya. Dad, gusto ako ipakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Punong-puno ng hinanakit niyang sabi. Ibinigay naman ni Joseph ang order niya. Tama na yan, malasing ka. Sabi ni Joseph. Ramdam niya na nahihilo na siya. Umiinom siya ng light drinks lang. Natawa siya. Ginawa ko naman ang lahat para maging successful. Bakit ganun? Tanong niya. Sinenyas na ang hintuturo para sa isa pang mojito. Wala namang nagawa si Joseph dahil iyon ang trabaho nito. Akmang iinumin na ulit ni Vina ang wine glass na may mojito nang may kamay na pumigil sa palapulsuhan niya. Napatingin siya rito. Medyo blurred ang mukha ng lalaki. Pagpasok ni Ryan sa Blue Bar, napansin niya ang isang babae na nakaupo sa counter ni Joseph. Pinakatitigan niya ito dahil pamilyar ang likod nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ito, si Vina. Anong ginagawa nito dito? At halatang nagpapakalaseng. Agad niyang nilapitan ito tsaka pinigilan sa braso. Tama na yan, Vina, lasing ka na. Matigas niyang sabi. Kanina pa siya umiinom. May problema, pare. Sabi nito. Magkakakilala sila? Magkakakilala kayo ni Vina? Tanong niya, ngumisi ito. Ako ang nagbigay ng address mo sa kanya at paborito mong almusal. Nakangisi nitong sabi. Magsasalita na sana siya nang umimik ang dalaga. Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Kung nandito ka para ipilit ang gusto ni Dad na ipakasal sa'yo, nagkakamali ka. Hindi kita gusto. May iba ako nagugustuhan. Sigaw nito pero halata nang hihina na ito. Humugot siya ng pera sa bulsa at ibinigay iyon kay Joseph. Ako na ang bahala sa kanya. Sabi niya at binuhat si Vina pa bridal style. Pinagpapalo nito ang dibdib niya. Bitawan mo ako, Marlon. Magsama kayo ng ama mo. Anong akala niyo sa akin? Makukuha niyo ako? Hindi ako magpapakasal sa'yo. Si Ryan Evangelista ang gusto ko. Sabi nito. Natigilan siya at napatitig sa dalaga na ngayon ay nakatulog na. Napangiti siya. Hindi ko akalain na gusto mo ako. Paano yan? Gusto kita at hindi ko hahayaan na mapunta ka sa Marlon na sinasabi mo. Matigas na ang sabi. Lumabas na siya ng bar at nagtungo sa kanyang kotse. At isinakay roon ang dalaga sa may passenger seat. Inilagay niya ang seatbelt nito, pinakatitigan niya ito.
Ako ang mag-aayos ng problema mo. Sa akin ka ipapakasal, Vina, hindi sa Marlon na iyon. Determinado niyang sabi. Pinasibad na niya ang sasakyan patungo sa kanyang bahay. Nagising si Vina na masakit ang ulo. Nagmulat siya ng mga mata at iginala ang paningin sa silid. Bigla siyang napabangon at pakiramdam niya. Nawala ang sakit ng ulo niya nang mapagtantong wala siya sa silid niya. Napahilot siya sa sentido. Asan ako? Tanong niya sa sarili habang iniisip ang mga nangyari kagabi. Biglang bumukas ang pintuan kaya napatingin siya roon. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Ryan iyon. Anong ginagawa ko rito? Nakaawang ang labi na sabi niya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala namang kakaibang nangyari sa kanya. Hindi pa niya naibibigay ang bataan. Bumuntong hininga si Ryan at naupo sa sofa ng silid saka siya pinakatitigan. Bakit ba ang gwapo niya kahit parang bagong gising ito? Hindi niya napigilan na sabihin sa sarili. Pumunta ako ng Blue Bar kagabi at nakita kitang nagpapakalasing. Nagmagandang loob ako na dalhin ka rito dahil wala ka na sa sarili. Huwag kang mag-aalala. Hindi kita ginawa ng masama. Ano ba ang dahilan kung bakit ka nagpapakalasing? Tanong nito habang nakatitig pa rin sa kanya. Kahit gawan mo ako ng masama, ayos lang basta ikaw. Bulong niya sa sarili. Ano yun? Tanong nito, umiling siya. Wala. Ang dahilan kaya ako nagpapakalasing ay dahil gusto akong ipagkasundo ni Dad kay Marlon Ramos. Siguro hinahanap na ako ngayon ni Dad? Nag-aalala niyang tanong. Nag-aalala ka sa dad mo pero siya hindi niya inaalala ang magiging reaksyon mo sa desisyon niya. Prangka nitong sabi. Kumirot ang puso niya sa sinabi nito. Totoo naman iyon. Para lang siyang bagay na ibinebenta ng ama sa iba. Kahit na ama ko pa rin siya. Giit niya. Bumuntong hininga ito siya lumapit sa kanya at hinila siya patayo. Napatingin siya sa magkahawak nilang kamay. Kain tayo ng agahan pagkatapos pupuntahan natin ang iyong ama para kausapin. Sabi nito. Wala na siyang nagawa kundi magpahila rito. Napakagat labi siya. Hindi niya alam na ganoon pala ang pakiramdam kapag hawak ng taong mahal mo ang kamay mo. Masarap sa pakiramdam. Habang nasa biyahe si Ryan at Vina patungo sa Monterola Enterprise, hindi maiwasang kabahan ni Ryan dahil ngayon lang niya gagawin ito. Napatingin siya sa katabi na nakatanaw sa labas ng sasakyan. Ayos ka lang? Tanong niya rito. Lumingon ito sa kanya at umiling. Hindi ako okay dahil masama ang loob ko kay Dad dahil sa ginawa niya. Hindi naman ako nagmamadali na mag-asawa. Darating din naman yun. Anito na nakasimangot. Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi nito kagabi na mas gugustuhin pa nito na magpakasal sa kanya. May naisip siya. Tumingin siya. Paano kung sabihin ko kay Dad mo na ako na lang ang pakasalan mo? Pilyong tanong niya. Nanlaki ang mga mata nito at napaawang ang labi. Joke ba yan? Naguguluhan itong tanong. Natawa siya. Biro lang. Aniya at muling itinoon ang pansin sa daan. Napabugay ito ng marahas na hininga. Akala ko totoo na. Sabi nito. Napangisi siya. Kung alam lang ni Vina ang balak na Ryan. Nang marating ni Vina at Ryan ang kanilang mansyon pagkatapos silang pagbuksan ng gwardya, ipinark ni Ryan ang sasakyan sa compound. Tinawagan na ni Vina kanina ang kanyang ama na pauwi na siya. Sobrang nag-aalala ito sa kanya. Nang makalabas na sila ng sasakyan ay dumiretso na sila sa loob. Naabutan nila ang kanyang ama na nasa salas at nakaupo at mukhang hinihintay siya. Napatayo ito habang nakatingin kay Ryan. Ryan Evangelista? Nagtataka nitong tanong. Ngumiti si Ryan at nilapitan ang kanyang ama. Mr. Monterola, ikinagagal ako na makita ko po kayong muli. Nakangiti nitong sabi. Tiningnan siya ng kanyang ama. Bakit mo siya kasama, anak? Seryoso nitong sabi. Hindi niya alam ang sasabihin kaya tumingin siya kay Ryan para humingi ng tulong. Nakita ko po siya sa Blue Bar na naglalasing. Kaya naman ang malasing si Vina. Inalalayan ko po siya at dinala sa bahay. What? Gulat na sambit ni Mr. Monterola. Tiningnan siya ng masama ng kanyang ama. Ano ang ibig sabihin nito, Vina? Bakit ka sumasama sa lalaki na hindi mo kasintahan? Galit na galit nitong sabi. Dad, mabait na tao po si Ryan at hindi niya ako ginawa ng masama. Sincero niyang sabi. Paano na lang sina Mr. Ramos?
Ipapakasal kita sa kanya. Matigas na sabi ng kanyang ama. Walang kasalan na magaganap, Mr. Monterola. Sabi ni Ryan sa kahinawakan ng kanyang mga kamay at ipinakita iyon sa kanyang ama. Pagtataka ang makikita sa ekspresyon ng mukha ni Mr. Monterola. Ako po ang pakakasalan ni Vina at hindi ang ibang lalaki. Hindi po ako papayag na ipapakasal ninyo si Vina sa iba. Matigas at determinado nitong sabi sa kanyang ama. Bakit walang sinasabi si Vina? Nagtataka ang tanong ng kanyang ama. Maski siya ay nagulat sa sinabi ni Ryan. Ano ang ibig sabihin nito? Niloloko ba nito ang kanyang ama? Tiningnan siya ni Ryan. Dahil inililihim ko po ang nararamdaman ko para sa kanya at alam ko na gusto rin niya ako. Sabi nito habang titig na titig sa kanya. Gusto mo rin ba siya, Vina? Tanong ng kanyang ama. Napatingin siya sa kanyang ama. Hindi niya alam kung pinagtitripan ba siya ni Ryan pero para maikansela na ang binabalak ng kanyang ama ay kailangan niyang umamin sa totoong nararamdaman niya. Tiningnan niya sa Ryan. Nahuli niya itong masuyong nakatitig sa kanya. Pinakatitigan niya ito. Yes, Dad. Gusto ko siya. Gustong gusto ko siya. Seryoso niyang sabi. Ngumiti si Ryan and he mouthed, "Thank you." Bumuga ng marahas na hininga si Mr. Monterola. Akala ko walang nagugustuhan ng anak ko kaya napilitan akong ipagkasundo siya sa iba dahil ayoko naman na tumanda siyang dalaga. Nanghihinang sabi ni Mr. Monterola. Lumapit ito sa kanya. Patawarin mo ako, anak. Naging makasarili ako at hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Kakausapin ko si Mr. Ramos patungkol rito. Mas mahalaga pa rin ang nararamdaman mo kaysa koneksyon ko sa ibang tao. Mas mahalaga kahit kanino man o anuman, anak. Sinsero at punong-puno ng pagsisisi nitong sabi. Ngumiti siya at niyakap ang ama. Salamat, Dad. Naluluhan niyang sabi. Kumalas na ang kanyang ama sa pagkakayakap at tiningnan sa Ryan. Pagkatapos ay tiningnan naman siya. Mag-usap kayong dalawa. Pag-usapan ninyo ang nararamdaman ninyong dalawa. Ani nito at naglakad na paakyat sa hagdan patungo sa opisina nito sa ikalawang palapag ng bahay. Hinarap niya sa Ryan. Salamat sa pagligtas sa akin. Tatanawin kong utang na loob itong ginawa mo sa akin, Ryan. Kailangan mo patuloy magsinungaling para lang hindi na ituloy ni Dad ang binabalak. Sinsero niyang sabi. Masakit iyon sa part niya na kasinungalingan lang pala ang lahat. Inaasam niya na sana totoo pa man din ang mga sinasabi nito. Masakit man pero kailangan tanggapin. Hindi maiwasang mapakunot noon Ryan sa sinabi ni Vina. Ibig sabihin ang akala nito sa ginawa niya ay para hindi na matuloy ang kasal. Hindi ba nito nakita sa mukha niya at sa paano niya sabihin ang salitang gusto kita na sincero siya sa sinabi niya. Hindi ako nagsisinungaling, Vina. Totoo ang mga sinabi ko sa'yo. Gusto kita. Actually, hindi lang gusto ang nararamdaman ko para sa'yo, kundi mahal kita. Mahal na mahal kita, Vina. Pag-amin niya sa nararamdaman para sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Vina. Hindi siguro nito inaasahan ang mga sasabihin niya. Gusto mo ko? Tanong nito at itinuro pa ang sarili. Natawa siya sa kahinapit ang dalaga papalapit sa katawan niya. Sa kamasuyong pinakatitigan. Oo, Vina, gusto kita noon at ngayon mahal na kita. Masuyo niyang sabi habang nakatitig dito. Ako ba gusto mo? Tanong niya. Nagbaba ito ng tingin. Iniangat niya ang mukha nito gamit ang kanyang hintuturo. Hilam ng luha ang mga mata nito. Dumausdos na rin ang luha sa pisngi nito. Matagal na kitang gusto, Ryan. Kaya nga ako na ang nakipaglapit sa'yo para mapansin mo ko. Hindi ko akalain na magugustuhan mo ko. Wika nito. Pinunasan niya ang luha nito gamit ang panyo na kinuha niya sa kanyang bulsa. Don't cry, honey. Sabi niya, inirapan siya nito. Pinapaiyak mo kasi ako. Nakasimangot itong sabi na ikinatawa niya. I love you. Buong pagsuyo niyang sabi, I love you too. Tugon nito. Bumilis ang tibok na kanyang puso sa mga sinabi nito. Hindi niya akalain na magmamahal pa siya ng higit pa sa pagmamahal na ibinibigay niya kay Risa. Dahan-dahan niyang inilapit ang labi sa labi ni Vina. Ilang pulgada na lang ay maglalapat na ang labi nila nang may tumikim sa likuran nila. Napatingin silang dalawa roon. Si Mr. Monterola ang may gawa niyo. Handa mo bang pakasalan ng anak ko? Tanong nito. Tumango-tango siya at sumaludo pa sa Ginoo. Yes, sir.
Masigla niyang sabi. Nakatanggap tuloy siya ng kurot kay Vina. Tiningnan niya ang dalaga na ngayon ay namumula na ang pisngi. Oh, iyon naman pala. Aalis na ako para maituloy ninyo ang bagay na dapat na gagawin ninyo. Pagbibigay pahintulot nito sa kanila saka umakyat na ito sa hagdan. Pwede na daw kitang halikan, sabi niya sa dalaga. Nag-angat ito ng tingin at inirapan siya. Ikaw naman kasi, sabi nito. Natawa na lamang siya at gamit ang palad ay ipinaharap niya ang mukha ni Vina sa kanya at masuyo itong hinalikan sa labi. Napangiti siya nang tugunin nito ang halik. Masaya si Ryan ng mga sandaling iyon dahil sa wakas, natagpuan na niya ang babaeng makakasama niya hanggang sa pagtanda. Nang mga sandaling iyon ay wala na siyang mahihiling pa dahil nasa kanya na ang lahat.